Pre, kamusta? May ulam ka na ba? Kung wala pa, subukan mo naman to. Kalderetang baboy sana to pre, kaso sobrang mahal ng baboy ngayon pre, kaya nauwi tayo sa kalderetang manok. Pero masarap pa rin to syempre. Kaya sana naman pre, tapusin mo yung buong video. Inumpisahan ko lang yan pre sa pagmarinate ng manok, kasama ng toyo, paminta, at kalamansi. Pagkatapos nun pre, nanda ko lang yung mga ingredients niya. Sobrang dami kasi nito eh. Siya nga pala, ito yung unang vlog ko. Kaya naman pre, support mo ko ha. Follow mo ko, tapos like and share na rin. Mag-iwan ka rin ng suggestions pre para mag-improve pa ako. O teka, balik muna tayo dito. Syempre kanina nakita nyo, 'di ba? Pinrito ko yung patatas at carrots diyan. Sabi ng airpods ko dati, kaya daw ginagawa yun para hindi mapanis agad yung ulam. Paki-comment naman kung tama. Pagkatapos nun pre, binawasan ko lang ng mantika, tapos nagisa na ako ng bawang sibuyas at saka kamatis. Sinasabay ko rin yung paminta sa paggigisa ko pre, kasi ganun turo ng airpot ko eh. Ginisa ko nga pala yan sa margarine pre. Nagkamali pa nga ako dyan pre kasi nakalimutan ko iprito muna yung manok bago magisa. Pero andyan na tayo eh. Kaya dyan na lang natin siya iprito habang ginigisa. Pero tandaan mo pre, okay lang magkamali. Kasi ibig sabihin, may igagaling ka pa. Kaya kung nagkakamali ka sa buhay ngayon pre, okay lang yan. Kasi ibig sabihin lang nun pre, may igagaling ka pa kaya ka nagkakamali. O siya, balik na tayo dito. At this point kasi pre, naprito na yung isang side so binaliktad ko na para yung kabilang side naman. It took me like 2 to 3 minutes per side pre. And then pagkatapos nun pre, sinama ko na yung pinagmarinatean kanina. Tapos nilagay ko na yung unang batch ng ingredients niya. Una ko nilagay dyan pre yung rino, tapos yung pickles. Tapos nilagyan ko rin ng chicken cubes at saka ng green peas, yung nasa lata. Tapos nilagay ko na rin yung patatas carrots dyan. At syempre nilagyan ko rin yan ng tomato sauce. Tapos nilagyan ko ng konting tubig yung pinagmarinatean kanina, tsaka ko yung ginawang pangsabaw. Tapos pre, nilagay ko yung apoy sa medium heat lang kasi baka masunog naman siya kasi may tomato sauce na. At saka huwag kang magtaka kasi maaga ko nilagay yung mga gulay kasi meron kaming baby dito kaya sinadya ko yan na lumambot ng todo. Muntik ko pang makalimutan yung cheese bago takpan kaya yan hinabol ko na lang. Ngayon pag kumulo na siya pwede na yan takpan. And then after 10 minutes pre, ito na yung itsura niya. Tignan mo. O, di ba? Pero hindi pa yan luto pre. Pero tansya ko naman na malambot na yan. Kaya ilalagay ko na yung pangalawang batch ng ingredients. Hindi ko lang na video pero nilagyan ko yan ng Worcestershire. Nakakabulol no? Hindi ko alam kasi kung paano i-pronounce yan Basta yun, alam nyo na yan. Tapos nilagyan ko rin yan ng ketchup bago ko takpan ulit. And then after another 5 minutes, feeling ko luto naman na to. Kasi manok lang naman to kaya mabilis lang siya lumambot. Pwede na natin ilagay yung huling ingredients niya. Yun yung bell pepper at saka hindi ko lang uli na videoan yung vetchin. Huwag nyo ako i-judge pre kung hindi kayo naglalagay niyan okay lang kasi yan na talaga yung nakasanayan namin dito. At ayan pre, tingin ko naman luto na to. Iniga ko lang ng konti para ma-reduce yung sarsa. Yung siling labuyo nga pala pre, sa huli ko na lang yan nilagay kasi nga may baby kami dito. Pwede na yan. Mukha namang masarap na pre. Tikman ko na lang to ng may kasamang kanin. Salamat sa pagtambay pre. Kung nagustuhan mo to pre, like mo naman tapos share mo na rin. Iwan ka rin ng suggestions mo pre dyan sa comment section. At syempre, follow mo na rin ako. O eto na. Titikman ko na pre Okay naman pre. O kung natakam ka pre, pwede mo rin tong gayahin Kung wala ka ng ibang ingredients, okay lang naman. O kung meron ka rin na suggestion na iluto, subukan natin yan. Iwan mo dyan sa comment sections Yun lang.